Pangsanlibutang ulat. Paglalasing, pagnanakaw, at ang Diyos. September 6, Bethel, Zambia. Nag-enroll si Bethel sa Rosango University sa Zambia dahil gusto niyang tumigil sa pag-inom. Inaasahan niya na ang pag-aaral sa isang pamantasan ng mga Seventh-day Adventist ay magbabago ng kanyang buhay. Lumaki si Bethel sa isang pamilyang Adventista, ngunit nagsimula siyang uminom nang mamatay ang kanyang ina. 15 taong gulang siya noon, at labis niya itong ikinalungkot. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na makatutulong ang pag-inom para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi nagtagal ay naging bisyo na ito, at araw-araw na siyang umiinom sa loob ng 2 taon. Sa kabila nito, nakapagtapos pa rin siya ng high school. Isang araw, nakapanood siya ng ulat sa telebisyon tungkol sa Rosango University. Nakita niya na ito ay isang lugar na walang alak, at umasa siyang gaganda ang kanyang buhay kapag doon siya nag-aral. Subalit sa universidad, parang hindi niya maiwaksi ang kanyang dating pamumuhay. Natuklasan niya ang university farm kung saan siya nakakapag-inom ng palihim. Nakahanap din siya ng mga bagong kaibigang umiinom din, minsan ay pumapasok pa siyang lasing sa simbahan. Parang wala ng pag-asa. Isang gabi, siya at ang 3 kaibigan niya ay kinapos ng pera para makabili ng alak. Kaya't pumasok sila sa ilang dormitoryo ng mga lalaki at nagnakaw ng mga mattress. Subalit nahuli sila. Sa bilangguan, nagkaroon si Bethel ng mahabang oras para pag-isipan ang kanyang buhay. Alam niyang nagkasala siya ng pagnanakaw. At wala siyang pag-asa na makalaya sa loob ng mahabang panahon. Sa kanyang pagluha, nagpakumbaba ang kanyang puso sa harapan ng Diyos at nagsisi. Mahal na Diyos, nanalangin siya, kung ito po ay aral mula sa inyo upang baguhin ko ang aking buhay, nangangako akong magiging mabuting tao sa tulong ninyo. Pakiusap, palayain ninyo ako sa lugar na ito. 15 araw ang lumipas, at sa hindi inaasahan ay pinalaya ng pulisya si Bethel at ang kanyang 3 kaibigan. Hindi niya alam kung bakit. Maging ang Rosango University ay muling tinanggap sila. Hindi rin niya alam kung bakit, dahil karaniwang ini-expel ang mga estudyanteng nakagawa ng krimen. Naisip niya, baka narinig ng Diyos ang kanyang panalangin at binibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Naalala niya ang pangako niya sa Diyos sa bilangguan at nagsimulang seryosong baguhin ang kanyang buhay. Tumigil siya sa pag-inom. Nag-aral siya ng Biblia. Makalipas ang 1 buwan mula nang makalaya siya, ipinagkaloob niya ang kanyang puso sa Diyos sa pamamagitan ng bautismo. Napansin ng mga guro at kapwa mag-aaral ang kamangha-manghang pagbabago sa kanyang buhay. Sila ay namangha. Nang magkaroon ng recognition award ceremony sa mga pinakamahusay na estudyante, iginawad sa kanya ang isang parangal bilang may pinakamalaking pagbabago sa ugali. Puno ng kagalakan si Bethel nang tanggapin niya ang parangal. Sa kasalukuyan, si Bethel ay isang student leader at kasapi ng media team ng universidad na simbahan. Ilang buwan na lamang at magtatapos na siya ng degree sa journalism, communication, at peace and conflict resolution. Iniisip din niyang bumalik muli sa universidad pagkatapos ng kanyang pagtatapos upang mag-aral ng teolohiya at maging isang pastor. Sabi ni Bethel, binago ng Diyos ang kanyang buhay at kaya rin niyang baguhin ang sino mang humihiling nito. Binago ng Diyos ang aking buhay mula sa pagiging lasenggo at pasaway na estudyante sa Rosango, aniya. Si Bethel ay kabilang sa maraming estudyante sa Rosango University na pinagpala ng 13th Sabbath Offering.
Ang handog noong ikalawang quarter ng 2009 ang tumulong upang maitayo ang aklatan ng unibersidad. Katulad ng pagpapalang iyon na hanggang ngayon ay nadarama sa Zambia at sa iba pang lugar, ang handog sa 13th Sabbath ngayong quarter ay maaari ring, sa tulong ng Diyos, magkaroon ng pangmatagalang epekto. Maraming salamat sa inyong handog sa ika-27 ng Setyembre.